Magandang araw kaibigan, umpisahan na natin ang ating kwento ngayong araw sa Lilith Creepy Stories. Sa isang modernong subdivision sa lungsod, may isang bagong lipat na pamilya na nagngangalang Cruz. Si Miguel at Ana, kasama ang kanilang anak na si Carla, ay sabik na magsimula ng bagong buhay sa kanilang bagong bahay. Ang bahay ay moderno, maganda, at mukhang perpekto para sa kanila. Ngunit may isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang gabi, habang natutulog si Carla, narinig niya ang mga pagkatok mula sa dingding ng kanyang silid. Akala niya'y hangin lamang ito o marahil ay mga daga sa kisame. Ngunit sa sumunod na mga gabi, ang mga pagkatok ay naging mas malinaw at tila ba nanggagaling mismo sa loob ng dingding. Baka kailangan lang natin ng konting repair sa bahay, sabi ni Miguel kay Ana. Siguro may mga loose na pako o kahoy na kailangan ayusin. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, naging mas kakaiba ang mga naririnig nila. Hindi na lamang ito mga pagkatok, kundi mga bulong at tila ba mga iyak ng bata. Si Carla, na dati masigla at masaya, ay naging tahimik at matamlay. Lagi siyang may sinasabi tungkol sa isang batang babae na nagtatago sa dingding. Mama, may batang umiiyak sa dingding, sabi ni Carla isang gabi. Sinasabi niya na kailangan niya ng tulong. Pinilit ni Ana na kalmeyan si Carla, iniisip na ito'y bunga lamang ng malikot na imahinasyon ng bata. Ngunit isang gabi, habang si Ana ay nasa kusina, narinig niya ang malakas na pagkatok mula sa dingding sa likod ng refrigerator. Nang kanyang lapitan ito, bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin na tila ba lumalabas mula sa loob ng dingding. Natakot si Ana at tinawag si Miguel. Miguel, may kakaiba talaga dito. Nararamdaman ko ang lamig mula sa dingding. Kinabukasan, nagdesisyon silang magpatulong sa isang kontraktor upang suriin ang dingding. Binuksan nila ang bahagi ng dingding kung saan madalas marinig ang mga kakaibang tunog. Laking gulat nila nang makita ang isang maliit na kwarto na matagal nang nakasarado, tila ba itinago ng dating may-ari ng bahay. Sa loob ng kwarto, natagpuan nila ang mga lumang laruan, damit ng bata, at mga larawan. Sa mga larawan, nakita nila ang isang batang babae na hawak ng kanyang mga magulang. Sa isa pang larawan, may nakasulat na pangalan, Elena. Agad na nagtanong-tanong si Miguel at Ana sa mga kapitbahay at nalaman nila ang nakakatakot na kwento ng dating pamilya na nanirahan doon. Ayon sa mga kwento, ang batang si Elena ay nawala ng misteryoso at hindi na nakita pang muli. Ang mga magulang nito ay nagpakamatay dahil sa labis na kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa pagkawala ng kanilang anak. Nagdesisyon sina Miguel at Ana na ipabendisyon ang buong bahay. Matapos ang seremonya, nawala ang mga pagkatok at bulong. Subalit, sa tuwing tumitingin sila sa dingding kung saan nila natagpuan ang kwarto ni Elena, tila ba may mga matang nakamasid sa kanila, mga matang nagmamasid at naghahanap ng kalinga. Ang kwento ng dingding ay nagsilbing babala sa kanila at sa kanilang mga kapitbahay. Minsan, ang mga bagay na tila perpekto ay may mga lihim na nakabaon sa nakaraan, mga lihim na handang magparamdam upang maalala at mabigyan ng hustisya. Ngayon, tuwing gabi, palaging sinisiguro ni Miguel, Ana, at Carla na magsindi ng kandila sa harap ng larawan ni Elena, bilang pag-alala sa batang nawawala at sa kanyang trahedyang sinapit. Naging aral ito sa kanila na ang bawat dingding ay may kwento, at ang bawat kwento ay dapat pahalagahan at unawain.